union, hindi po dadami ang mga manggagawang unionized, hindi po nila kakayanin na protektahan yung kanilang karapatan through collective bargaining and sa pamamagitan po ng taking advantage of the existing grievance mechanism. Ikalawa po, naging usapin din po yung occupational safety and health. Pinakita po ninyo yung ilang mga pabrika na tila maraming mga marumi o unhygienic na practices batay po doon sa mga larawan. Paalala rin po sa atin na dapat po sa lahat ng mga pagawaan, tanggapan, may mga safety and health committees na mayroong mga manggagawa na represented dyan. Kasi po, nasasaad naman po yan sa RA 11058, pero isa po yan sa mga provision ng batas natin on occupational safety and health na hindi po gaanong pinaiiral. Kasi may union o wala, dapat po may kinatawan yung mga manggagawa sa ating safety and health committees. And again, kapag ka po may union, matitiyak po natin na representante po talaga ng mga manggagawa yung pong nakaupo dyan. Ikatlo, kaugnay pa rin po ng occupational safety and health. Maraming salamat po at na-raise po ninyo yung issue ng ilan na ba yung mga namultahan sa mga kumpanyang nagba-violate ng ating OSH laws. Maganda pong sundan po natin ang tanong yon kung saan po napunta itong mga multang ito. Kasi po, dapat po ay nagagamit po itong mga multa na ito para magpalaganap ng OSH programs, mas palawakan yung awareness natin on occupational safety and health. Pero ang balita po namin nung isang taon, mukhang ito pong mga multa sa halip na mapunta for these programs, mukhang naibalik din sa National Treasury. So we want some confirmation about it. Mukhang Ah, mabuti sana sir kung may namulta. Eh kung walang namulta, Iba pa po yun, iba pa po yun. Talagang, kaya po kailangan po matukoy natin yung pong mga nagbabayad ng multa. Ikaapat po, tungkol po dun sa ating mga inspectors, nabanggit po niyo yung bilang na 1,200. Pero kung tutusin po, hindi po marami iyon. Kasi banggit po ng BWC, sa 1-2, may technical pa nga po dyan na talagang hindi inspection ang ginagawa. Kumbaga, chinecheck lang yung trabaho ng mga inspector. Pero even at 1,200 labor inspectors, that would mean roughly one inspector needs to inspect 1,000 enterprises. Kahit po magtatlong ikot siya sa isang araw, hindi po niya masusuyod yung 1,000 kumpanya na iyan. Hindi naman po araw-araw ang pasok. At may mga inspection na kung malawak, yung kanyang saklaw na land area, hindi matatapos ang isang araw. So, kulang pa po talaga yung bilang natin ng inspectors. Kaya kaugnay po niyan, gusto po sanang buhayin din ng labor groups yung pong ating naging kalakaran for a short time. Kasi po, right after the Kentech strategy nung 2015, nagkaroon po tayo ng mga joint labor inspectors dahil po sa kagustuhan natin na makatulong sa labor inspection sa pamahalaan, nakapagbigay po ng authority sa mga manggagawa na mag-inspect din ng mga enterprises at naging malaking tulong po yan. Malaki po yung impact dahil mas nadagdagan ng mga taong tumitingin kung sumusunod sa ating mga batas pagawa at batas hinggil sa kaligtasan at kalusugan, yung pong ating mga enterprises. So kung ito po'y mabibigyan muli ng bagong buhay sa panahon na ito, tingin ko po marami po siyang magagawa po para po sa atin. So thank you. maraming salamat po, Mr. Chair. Siya nga pala, Dole, sa Administration and Enforcement Rule 2, Section 8B, sinabi nito, every establishment or workplace shall be inspected at least once a year to determine compliance with the provision of this rule. So hindi po nasusunod to, Dole. Although may 1,200 kayong workers, sabi nga ni Sir kanina doon, hindi kakayanin. So mag-hire pa kayo ng mga tao, di mag-hire kayo ng mga tao, di susuportan ko kayo pagdating sa budget hearing. Why not? Ako ang pong vice chair ninyo. Gawa ko po sa DMW, yung pinataasan ko po yung budget. Kung yan po ba'y kaganda ng ah, sistema ng pag-i-inspect ninyo para ma-ensure na maayos yung kalagayan natin mga gawa, so be it, why not? Ilan ho bang kailangan sa inyong tingin? Kasi ang business establishments sa Pilipinas, ayon sa data from the Philippine Statistic Authority 2022,
1,246,373. Okay? So, i-divide mo ito sa 1,200, mukhang hindi kakayanin. So, ilan po ang kailangan? Just tell us now. Do a Sorry study po. po. Do a study and come back to us, Sir, especially in the next few months, magkakaroon po ng budget hearing. Then you tell me, ang chairman ko rito, si Senator Joel Villanueva, you tell us. And ilalakad namin na taasan yung budget ninyo. Kaysa napupunta sa mga flood control na yan, di ba? Napupunta lang sa corruption. At least pag ito, may inspect yung mga kumpanya, siguro na maayos yung sitwasyon na magagawa. But kung bibigyan namin kayo ng budget para mag-additional workforce sa departamento niyo, sana talagang magagamit. Huwag sa kalokohan. Pwede. Tapos dapat yung mga inspector niya pag pumunta walang bulsa. Pwede ba yon? Kaya yon? Kerry? Oo. Kasi pag may mga bulsa, medyo delikado. Pupunta, pag-inspect, paglabas, yung bulsa puno na. Hindi, totoo, may experience akong ganun. Hindi nga, so, do a study. So, ilan ang kailangan na additional, ano? sige po, Mr. Chair. Magsasubmit po kami ng study on that kung every year po ang inspection sa lahat ng establishments. Kasi for now po, we do our technical and advisory visits and we have labor inspection and OSH Okay. investigation po. Ganito, para ganahan akong tumulong, magbigay kayo sa akin ng data kung ilan na mga construction site ang na-inspect nyo. This year na lang, January to May. Mas papabilis tayo. Ilan ang na-inspect nyo, anong naging resulta ng inspection nyo, at meron bang namultahan, magkano na multa at saan napunta yung multa. Gusto kong makita ng ganon. Diba? And then pag nakita ko na talagang tatrabaho yung mga tao ninyo, dagdag tayo ng tao para ma-meet yung requirements na ma-cover itong 1 million man lang or something. What do you need? Another 500 people? Pero wag naman mga JO. Bakit JO? JO? Hindi pa po sila na regular. Kaya nga, Pero kayo sa gobyerno, dole mismo kayo ha. Nagko-contractual kayo. O di gagayahin kayo ng ibang kumpanya. Yung dole mismo, yan yung nag-set ng standard pagdating sa labor code. Tapos nangungontrata, kami pa kaya. O, anong klase yan? Ba't kayo nangungontrata? hindi Contractual. lang po ako updated with regard but sa process but it's already in the process na i-regularize po sila. Yung Dapat, job kayo order. dapat ang maging modelo. O, Opo. paano yan? Hindi, sa sunod na hearing, hindi. Singilin ko kayo. Anong klase yan? Ilan ang JO niyo? 500. 500 po. Jeez. Ha? For labor inspectors. Inspector pa lang yun. Ilan sa hindi inspector? We have also, I think, our TUPAD coordinators, I Ilan? don't have the exact numbers. Kita mo yan. Kaya pala, bad example kayo. Pareho ng DSWD, ganon. Bad example kayo mga nasa gobyerno. Dapat kayo magpapakitang gilas na ito yung standard na sinusunod nyo. Malinis kami, walang contractual sa amin. And yet, kayo nangunguna o dole pa man din kayo. Oh, ito, Dole Office of the Secretary. Unfilled position, 1,979. Ano nangyari po dito? Oh, authorized number of staff, 10,641 as of 2025. Unfilled position. Oh, meron pa kayong budget, 1,979. Oh, di, ito na yon. Ilagay nyo sa monitoring. May budget kayo, and yet yung budget ninyo for positions, hindi na pipill up, hindi na gagamit. Bakit ayaw nyo gamitin? Baka nag-antay kayo ng mga padrino, mga kamag-anak. Pick up nyo na. Susunod na hearing, ayan o. Galing sa inyo to. 1,979. Okay. Susunod magsalita. Tapos na ako kay Mark. Susunod na. Hindi po, para susunod tayo. Meron pang gusto, maliban ako, may gusto kayo magsalita, sir? May gusto kayo sabihin? Kayo po ay taga saan po kayo? I'm Attorney Renan Hingan from representing PMAP, legal PMAP. team ng PMAP, Sige po. People's Management Association Go ahead of the po, sir. Philippines. Opo. Actually, yung sa amin lang po is maganda naman yung naging discussion kanina and we are
looking forward sa mga mapopropose na Senate bills to address yung mga issues na